Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Ayoko na, tumaba ulit. Ito ang diritsahang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. bilang paliwanag sa kapansin-pansin pagbabago sa kanyang pangangatawan, isang usapin na naging laman ng espekulasyon sa social media nitong mga nakaraang araw. Sa isang panayam, nilinaw ng Pangulo na walang kinalaman sa malubhang karamdaman ng kanyang pagpayat, kundi bunga niya ito ng mas maingat na pag-aalaga sa kalusugan matapos ang kanyang naranasang diverticulitis. Ang payag ng Pangulo ito, sabi niya, I am struggling kasi ayoko nang tumaba ulit. That's what I'm taking care of. Ang struggling is na I'm doing everything, struggling, nahihirapan ako, pinipilit ko, dahil ayoko nang tumaba. Kaya binabantayan ko ang pagkain ko, something like that. Ayon kay Marcos, ang kanyang kasalukuyang kondisyon ay resulta ng lifestyle changes, particular sa diet at regular na ehersisyo upang maiwasan ang muling paglala ng kanyang dating kondisyon. Sabi niya, I am back to my regular exercise. I've been back to my regular routine, watching my health and making sure I'm always ready to do the work. Dagdag pa niya, wala namang mahigpit na ipinagbabawal sa kanyang pagkain, kundi mga gabay lamang upang maiwasan ang mga maaring mag-trigger sa sakit. Sabi niya, actually, wala naman talagang bawal. Marami lang suggestion kung ano ang iiwasan mo tulad ng masyadong mamantika. Agree ako niyan. Sa gitna ng mga kumakalat na haka-haka, hinikayat din niya ang publiko na huwag agad maniwala sa mga nakikita online. Sabi niya, nagpapasalamat naman ako sa mga nag-alala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam nyo naman, ang social media, palabiro yan. Wala po tayong problema. So, ayan. Interview, hindi ko napanood, may nabasa lang akong post. I think ang nag-interview sa kanya si Auntie Claire mismo. Post ni Mr. Jason sa kailang. Parang comment ni Mr. Jason sa doon is ayusin nyo yung mga lighting effect. Parang, in summary, may mga nagdududa, sabi ni Mr. Jason sa interview na yun, na para bang inedit na video, something like that. Hindi kasi ako marunong tumingin sa mga ano. So, tingnan natin ba kung ito, palabas ng palasyo na okay siya, nagsalita ang Pangulo, naniniwala ba ang taong bayan? Tingnan natin ha. 13,000 ang nag-react, 12,000 ang tumatawa, 518 lang ang nag-like. So, ilang percent? Nasa 98%, tama ba? O sabihin mo na lang, 95% hindi naniniwala sa pahayag ng Pangulo na okay siya. O, tingnan natin ang Richard Fritz, hit-hitin mo ng hit-hitin. Diet at exercise, di ba bumu-blooming? Natupad na ang wish. Diet pa more. Bogs kunanan, sabi ni Auntie Claire, namayat pala. Sana matupad na talaga ang wish. Okay yan, tuloy-tuloy lang ang pagpayat hanggang sa blank. Masama yung sinabi doon. Di talaga tataba kapag laging sabog. Malapit mo nang maabot ang liwanag. Isang bulati na lang ang hindi nakapirma. So, ang mga nagko-comment dito, hindi sila naniniwala. Tell it to the Marines. Kaon ka og maayo, nyor, total, dali raman ka muniwang. Shampoo lang yan. Konting tiis na lang tayo, mga kababayan. Wish granted na si Ma'am Cara.
Ah, haha, malapit ka na. Saint Peter is waving. So itong mga comments dito, lumalabas, hindi sila naniniwala. Ah, ano bang magandang gawin para once and for all, ang publiko maniniwala na? To me, medical bulletin. Doktor ang magpaliwanag para tumigil na ang mga ganitong haka-haka. Kasi nga sa konstitusyon, ano ba 'yon? Article 7, Section 12, something like that, na sinasabi doon, ang publiko ay may karapatang malaman kung ang Pangulo ay na mayroong malubhang karamdaman, ang publiko may karapatan malaman. Kasi nga siya ang Pangulo. Kaya tinatawag na we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the divine providence. So, diba yun ang preamble? Ang makapangyarihan sa ating bansa ay ang sovereign Filipino people. Eh bakit ngayon, ang sovereign Filipino people, para bang bitin? Ano ba talaga ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo? Kasi, yan, in-interview na Auntie Claire, sinasabi ng iba na edited daw, nagpalabas ang mainstream media ng video o pictures ng Pangulo, mga throwback pictures naman. Oh, by the way ngayon, April 9, araw ng kagitingan. That is a presidential event. Sa edad kong ito, 66 years old na ako. Excuse me. Every April 9, namomonitor ko ang presidente ang palaging guest of honor sa celebration sa pagpupugay sa mga bayani sa yung hindi na Fall of Bataan ang tawag araw ng kagitingan. Kasi nung una, Fall of Bataan. Kaya lang, why do you celebrate a defeat? Oo naman. Kaya binago na nila, araw ng kagitingan. We are celebrating the bravery of our forefathers. Kasama dyan ang dating Pangulong Marcos Jr. Lumaban siya sa Bataan. Nakatanggap siya ng Medal of Valor. So tingnan natin kung magpunta ang Pangulo doon, Tome, yun na, approve na. He's good. Kailan kung hindi siya magpunta, again, madagdagan yung question, ano ba talaga ang kalagayan sa kalusugan ng Pangulo? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Muna ni ang natagaan og sen. Salamat po kayo sa aning nga taga-aling sin kay ay Nakatop na ka. Ug karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na Mogero. So dako na gid kayo og mga buslot. Makita gid nato nga karaan na gid kayo ang iyang ngero. Ang putol-putol na ang ngero. Makita gid nato nga wa na gid nagpariha. So mo na ni ang ilang pagpuyo sa ilang kahimtang sa ilang abuhan ng gani, ilang kusina. Muna ni ang ilang kahimtang, kayo yan natupsa. ilang tuluganan. O karon call pila na ni ang imong atop ka tuig ay ani nang itsura buslot na gid kaayo. Mga napulo na ni katuig. Napulo na ka tuig. So nga naman call sa kadugayon na napulo na ka tuig ang imong balay nga buslot na gid kaayo. Ang atop wala gid ka nakapuli og atop. Tungod sa karisod manggod kay nakoy kwarta nga makita. Igara po nako i-print sa among mga konsumo, mga kalimito namo sa balay mo ra gyud. Di na ko pagauto pagka palit di na mga ni mo man akong balay. So naa ka estudyante call wala. Na Pila ka buok imong estudyante? duwa na college ang isa. Ah, High school. college ug high school. So kuan dito ra gid makuan ang imong kwarta pod sa ila.
Suli. Unsa imong trabaho kol? Farmer raman. Mag-uuma lang gyapon. So igo ra gyapon ang imong income. Igo ra gyapon. Mm. Masige na sa tabangan ko sa sin Oo. Salamat. kayo. Oo, salamat kayo kol. Tungod sa kadugayon na natabangan gid ko. Sige, sige. Pangandoy ra gyud ako akong gipangandoy. Mm. Natabangan ra gyud ko aron mamalagyan ni akong balay mato.